Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Uli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Isa po kami sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin po natin ang Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, si Susan Aizon, sa Wirecast, si Hero, and of course sa ating live audio streaming. Kasama pa rin natin si Justin at ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa pamamagitan natin mga social media platforms sa inyong YouTube browser. Type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service para sa ating FB page. And of course, sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang mga shortwave transmitters ng Voice of America. Ngayong araw pong ito, dadako tayo sa mga hakbang na ginagawa ngayon ng Department of Social Welfare and Development para makatulong sa ating mga kababayan na lulubos na apektuhan ng aktibidad ng Bulkang Mayon nitong nakalipas na weekend, lalo na dito sa may Ginubatan at Kamalig Albay. Pero alam nyo ba na ngayong umaga, kanina umaga lang, nagkaroon na naman ng aktibidad ang Bulkang Mayon. This time, may lava flow. Although hindi ito tumama o umabot dito sa permanent danger zone, pero may lava flow kaninang umaga. Ayun naman nakalipas na weekend, matinding yung pagguho nung ating portion nung humahawak doon sa mga materials, kaya nagkaroon ng matinding ashfall. Umusok yung mga uson ba? Ashfall, katakot-takot. And ngayon kakasama po natin ng DSWD para malaman natin kung ano yung update sa mga assistance na naibigay po ng DSWD sa ating mga kababayan sa Bicol Region. Kasama po natin ngayon si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang spokesperson ng Department of Social Welfare and Development. Magandang umaga po, Asek Irene. Welcome po muli sa programang Global na Tayo. Hi, magandang umaga po. Magandang umaga din sa lahat po ng sumusubaybay na inyo pong programa. Thank you very much, Asek Irene, sa pagpapaunlak po. Siguro diretso na po ako sa aking katanong. Ano po yung agarang tulong na napagkaloob ng DSWD sa mga pamilya na apektuhan o patuloy na naapektuhan ng ashfall ng Mayon Volcano, lalo na dito po sa Ginubatan at Kamalig Albay? Well, ang Department of Social Welfare and Development sa utos po ng Pangulong Marcos Jr. na tiyakin na bilis at sapat yung tulong na ipapabot natin sa mga kababayan natin na apektuhan ng patuloy na Mayon unrest. Ang department tayo nga po sa DSWD ay nakapagpahatid na ng mahigit 79,000 na mga family food packs at mahigit 1,400 na mga ready-to-eat food boxes. Yan ay bahagi ng ating augmentation support sa mga local government units na naapektuhan. Gayun din po, nakapag-distribute tayo ng mga ready-to-eat food boxes at mga non-food items. In addition to that, meron din po tayong ibang interventions kagaya nga po ng cash for work para sa mga farmers na naapektuhan naman po yung kanilang hanap buhay. Sila po yung mga farmers who are residing within the permanent 6-kilometer permanent danger zone at nailikas po natin. At dahil nga po sila ay displaced, naapektuhan yung kanilang pagsasaka, kaya nagbigay po tayo ng tulong pamamagitan nga po ng ating cash for work modality. In addition to that, may prior to that, nasa mahigit 3,400 na farmers yung ating pong nabaginan. Now, sa ECT naman po, mahigit 1,100 beneficiaries ang nakatanggap din po ng unconditional cash transfers. Ito ay again bahagi ng interventions natin para sa mga naapektuhan nitong Mayon volcanic unrest. Okay. Asek Irene, matanong ko lang po, kasama din po ba sa tulong na naipahatid ng DSWD itong mga water purifier para may malinis na mainom na tubig itong ating mga kababayan? Well, tama po. Bahagi ng ating pong ipinapaabot na assistance ay yung steady supply of potable water. Alam naman po natin sa panahon ngayon na mainit yung sitwasyon, lalo na sa mga evacuation centers.
tinitiyak natin na meron pong sapat na mainom na tubig para makabigay ginhawa at maiwasan natin yung heat exhaustion. Sa kasalukuyan po, ASEC Irene, may mga nakatayo pa rin tayo mga evacuation centers na nasa ilalim ng pangangasiwa ng DSWD. Actually, itong mga evacuation centers na ito ay nasa pangangasiwa po ng mga local government units. 12 po ito na activated na kung saan meron nga pong mahigit 1,300 na mga pamilya or may katumbas na mahigit 4,900 na katao ang pansamantala naninirahan sa mga evacuation centers na ito. Gayun din po, meron din tayong na-monitor na 26 families or an equivalent of 85 persons who are taking temporary shelter sa mga tahanan ng kanilang naman pong mga kaanak. And of course, syempre, yung pong ano dito, ASEC, yung mga bata ba, yung mga kabataan, yung mga bata, they might need additional sabi nga attention lalo na sa kanilang health. May coordination po ang DOH sa inyo dito. Well, tama. Nung Wednesday, nung Sunday, nagkaroon tayo ng pagpupulong na kung saan nga po itong member agencies ng response cluster ay nagbahagi ng mga tulong o interventions na ipinapahatid. Now, in coordination with the Department of Health, we're also checking yung mga kalagayan ng ating mga vulnerable sectors, particularly yung mga elderly, yung mga po may mga mga comorbidities. Nagkakaroon po ng health surveillance monitoring para po maiwasan yung mga heat-related illnesses. And gayon din po para doon sa mga kabataan, lalo na yung mga nandun sa mga child-friendly spaces. Kasi noong Thursday, Secretary Rex Gatchalian was in Malilipot, Albay. And nakita natin yung sitwasyon nga doon sa evacuation center. So we reminded our field office to make sure na napapangalagaan pa rin itong mga vulnerable sectors. Kasi mainit, kailangan may proper ventilation. And yung mga tents natin ay dapat insulated from extreme heat. Dahil nga elevated yung heat temperatures these days. We have to make sure na napapangalagaan at napoprotektahan ito pong mga vulnerable sectors. And as much as possible, magkaroon tayo ng mga cooling areas para po, gaya ng sinabi ko, maiwasan natin yung mga heat-related diseases. Alright. Medyo hindi pa nga po tayo nakakaalpas dito sa latest na aktibidad ng Bulkang Mayon. Dito naman sa San Julian, Eastern Samar, 6.1 na lindol naman po ang tumama. So, may mga na-extend na po ba tayong mga assistance para sa local government ng San Julian sa Eastern Samar? Yes, actually kahapon immediately nakipag-coordinate ang ating pong regional director sa provincial government para po mai-coordinate anumang pong efforts ang maaring maipaabot ng DSWD. So far we're working on any intervention as may be requested by the provincial government. But hindi naman po kinakailangan mag-alala ng ating mga kababayan sapagkat meron tayong mga naka-preposition na goods dyan po sa Region 8. So, batay po dun sa initial na report na ipinaabot sa amin ay wala namang pong masyadong mga damages. Merong mga may mga nahimatay, may isang nabanggit na injured, but all of this naman po ay agad po natin agad po tayong na nakapag-assist dito sa inyo. Alright. With that, ASEC Irene, malaking pasasalamat po mula sa amin para sa inyo sa pagkakaloob nyo ng oras dito para sa ating programa sa Global na Tayo. Thank you very much po, ASEC Irene. Maraming salamat din, Ray, sa pagkakataon na ibinahagi muli sa DSWD. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po. Ang ating spokesperson ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.
Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Alright, kaninang umaga po, ngayong araw na ito ng Martes, araw at oras sa Pilipinas, lumabas na po yung yung huling o yung latest na inflation printout para po sa buwan ng Abril ngayong taong 2026. Alam niyo ba kung gaano kabilis ang inflation rate natin itong nakalipas na buwan ng Abril? Kapit po kayo sa inyong mga upuan. 7.1%. Tama ba? 7.1% ang ating inflation rate ngayong nitong buwan ng Abril. Ibig sabihin, mahigit sa 7% ang binilis ng paghina ng purchasing power ng peso, okay, nitong buwan ng Abril. 7.1 or 7.2. A lot of economists o yung mga nagfo-forecast, maski ang BSP, maski ang Bangko Sentral ng Pilipinas missed yung target kasi nga 7%. Maraming nagulat dito. Pero kukunin natin ang reaction dito mismo ng ating economist. Walang iba kundi si kasamang Jonas Ravelas na kasama po natin lagi sa ating programang Discarding Wise. Nasa kabilang linya na po siya. Jonas, magandang umaga. Okay, sige. Ayan natin. Establish lang natin ng konti pa. Good morning, Ray. Ay, good morning, Jonas. Masalamat sa pagpapaunlak mo sa ating programa. Well, Jonas, I think 7.1 or 7.2 inflation for the month of April ngayong taong ito. Now, as an economist at talagang expert ka sa mga financial markets, how do you see this? Can you explain this? Paano nangyari itong 7% na ito, 7.1% inflation for the month of April? Maraming nagulat dito sa inflation na ito. Nakakagulat talaga yung 7.2%, no? Sa lahat ng mga survey, talagang wala yan, dahil ang pinakamataas lang yata 7%. Nag-iisa lang siya na nakakita niyan, Ngayon, ito talaga yung, kumbaga, yung nakita natin nung March, lang yun kumbaga parang pahapyaw pa lang yun Parang paumpisa pa lang. Ito, talagang nanuot na sa atin yung tama nung pagtaas ng gasolina, pagtaas ng kuryente, at saka yung tinatawag na transmission ng nitong oil and electricity sa system. Na talagang pinapakita nito na talagang 60% ng pag-akyat ng ating inflation ay imported. Alright. Ito po ay nadadala ng pagtaas ng langis na tinamaan ang pagkain, roughly 38% ng ating basket is food, food and non-alcoholic beverage. So medyo tumaas yung mga cereal, tumaas yung medyo bumaba ang karne, pero yung isda tumaas, So ito talaga yung mga isa sa mga unang o malaking nakatama sa atin. Pangalawa, syempre yung impact ng transportation. Yes. Pa rin, kahit na nakaroon tayo ng 3 linggo na pagbaba
mataas pa rin yan kumpara nung isang taon, ano? Kaya medyo hindi maganda yung tahak o yung kung saan patungo itong inflation na to dahil kung matatandaan mo nung huli tayo nag-usap, yung BSP nga nasa 6.3 yung kanilang buong taon, ano? So ibig sabihin lalong lilipad, pwede pang umakyat lalo yung inflation sa mga susunod na buwan. Wow. Ibig mo sabihin, ibig mo sabihin, Jonas, it could even go higher. Wag naman sanang 8%. Well, yan ang una nating reaction, ano, dahil kung matatandaan natin para sa Mayo meron tayong 23 o 24 centavos na adjustment sa Yes, kuryente, oo, 'di ba? So ngayon, sana matuloy yung pagbangga nung 25 centavos na parang Refund. yung refund, no? Na sinasabi nila mangyayari ng isang buwan, no? So talagang iyan yung mga lalo na ngayon may bagong development sa Middle East, 'di ba? Inatake yung UAE. So lalong ito yung nakakatakot dahil ang talagang numero unong reason kung bakit humihina o tumataas yung ating inflation ay yung presyo ng langis. Okay. Lalong tumatagal yung uncertainty, yung pangangamba natin, talagang umaakyat yung oil price Alright. Pero na hindi natin makayanan. Pero Jonas, kasi ang talagang cost naman nito yung mataas na presyo ng langis, which is a domino effect, especially pagdating sa logistics, ano. Pero kung halimbawa, ano lang to, hypothetical question. Kung na-suspend ang excise tax maging ang VAT, do you see this helping na hindi umabot sa ganito ang inflation? Well, hindi siya pwedeng makakuson, ano. Kumbaga may konting buffer. Pero ang lalaki naman yung ating budget deficit. Okay. No. Okay. Ito yung mas magandang ito yung mas magandang dapat pag-isipan ng bawat mamamayang Pilipino. Kung titingnan natin nitong 3 taon lang, wag na nating isipin yung mga 1 trillion na sa floodgate simula nung dating administrasyon. Dito na lang natin tingnan ng 150 to 330 the last 3 years. Okay. So kung hindi nawala yung pera na yan, 'di ba? Hanggang 5 buwan baka yung presyo ng langis ngayon 15 pesos lower than today. Wow. Okay. So imagine 5 buwan medyo may cushion tayo ng konti, 'di ba? Ngayon, talagang ito ay isang sa akin, ito ay isang hudyat na dapat bawat Pilipino isipin kung ano yung ating mga desisyon na ginagawa. Ito ay kailangan natin, 'di ba? Kaya tayo tinitingnan natin na mabuti na lang ang gobyerno, nakikita na natin gumagalaw dito sa floodgate, no? Marami na tayong in the last few days may mga update tungkol diyan. 'Di ba? Kung makita ng mga tao na merong accountability, merong makukulong, then talagang nakikita nila na hindi na to mauulit. Gagastos ulit yung gobyerno, hindi tayo mangangapa. Pero ngayon talagang nangyari yan, ano? Kaya kailangan itong confidence game ay importante para tumakbo yung economy. Pag tumakbo yung economy, medyo madadagdagan yung pera natin sa ating mga bulsa, no? Ang problema natin ngayon, nag-aantay tayo na medyo gumanda yung ng ekonomiya, no? Yes, Inaantay yes. natin gobyerno gumalaw. 'Di ba? So talagang kumbaga on all fronts yung gobyerno inaayos yung problema sa transport at saka sa agri-sector. Meron silang support, 'di ba? Maganda sana kung lahat mabigyan, ano, whether yung middle class, kasi sila rin tinatamaan na rin Yes, oo. dahil dito sa pag-akyat na to, no? So talagang yan ang kailangan natin gawin. Kailangan mas tibayin, ano, yung mga pamamaraan
para sa mga tulad ng energy, transport at saka food. Yan ang mga importante, kailangan talaga, no? Isang panawagan, Kare, ano, na importante ngayon, yung magamit yung mga kadiwa store na yung Yan. ibang food Oo. manufacturer Mhm. makigamit dyan Mhm. para maramdaman ng tao na hindi naman ganong kalaki yung pag-akyat ng presyo. Mhm. Mhm. No, nitong weekend lang pagpunta ko ng supermarket, aba, nagtaasan na ng konti yung ibang mga bagay. Yun na Kaya yun. Oo. medyo talagang ito yung pinangangambahan ng marami na lalo pang magtataasan yan sa mga susunod na araw, ano? Yun na nga eh. Kasi 'di ba, Jonas, correct me if I'm wrong, kasi 'di ba nag-move ang DTI at ang gobyerno na sinasabi nila na there will not be an increase in prices, especially basic commodities, for a certain period of time. Ito ba naka-contribute para makontrol ang inflation, o parang hineld back lang niya ito at the last moment ito na, pumutok na, magre-reflect din sa inflation at the long run? Ganun talaga. Kumbaga, hindi natin nakita ng March, nakita naman natin ng April. Kaya Yun. minsan mas maganda yung may mga konting adjustment para hindi tayo nabubulaga. Ang nakakatakot, ito talagang parang kumbaga from 4.3 halos dumoble na eh. Yes. 'Di ba? Mhm. From 4.1 to 7.2, no? So talagang ito ay kaya kailangan maraming gawin, no? Tulad nga ng nasabi ko, sana man lang yung gobyerno gamitin na yung mga kadiwa areas para magkaroon ng weekly market. Encourage yung mga manufacturers, diyan na kayo magbenta. Mhm. Kasi mararamdaman ng ating mga mamayan na mas mababa yung presyo, Mhm. Mhm. 'di ba? Mhm. Tapos, kumbaga, nakagawa ka ng isang ano na may nakaka-build ka ng community, magkakakilala kayo, Mhm. 'di ba? Maraming pwedeng gawin sa ganyan. Mhm. So, tulad ng sa Makati, meron sila yung Legazpi at saka Salcedo Market. Hindi naman ganon, pero ito kadiwa ang ating ano dito. So, Yes. i-encourage natin yung mga manufacturer kahit i-charge sila ng renta kada araw, ang bayaran diyan cash. Okay. 'Di ba? Okay. Alam Oo. naman natin pag nasa supermarket ka, matagal ka bago bayaran ng mga kung ikaw yung manufacturer, medyo matagal. So ito, ganansya kaagad kasi babayaran ka ng mga tao ng cash. Alright. Jonas, balikan ko lang to para lang magkaroon tayo ng magandang paliwanag o konteksto. Kasi, di ba, matagal na pinananawagan, simula nung sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, yung pagtanggal ng, ng excise tax, maging ng VAT. Pero ang sinasabi ng mga ekonomista na katulad mo, hindi advisable na tanggalin ng excise tax at ang VAT dahil sabi mo nga, magkakaroon tayo ng deficit, di ba? Ano ba ang mas mahalaga na tignan ng ating taong bayan ngayon? Mapababa yung inflation pero tataas yung deficit natin. Ano ba ang mas dapat bigyan nating halaga on weight dito, Jonas? Okay. Magandang tanong 'yan, ano. Ang uuna nating siyempre iisipin natin pag mataas ang inflation, mabagal ang takbo ng ekonomiya. So kung mabagal ang takbo ng ekonomiya, hihina ang kita ng gobyerno sa buwis, 'di ba? So ngayon, pag tinanggal natin yung excise tax na ito yung kumbaga lifeblood ng gobyerno para magpatakbo ng mga important services, 'di ba? Ngayon, kung wala kang pagkukunan ng pera na iba, mahihirapan lalo tayong malulugmok pag natanggal natin yung excise tax. Kaya ngayon, kumbaga parang ang ginagawa ng gobyerno, kung ano yung kinikita niya sa sobra sa excise tax, yun ang binibigay niyang tulong doon sa marginalized sectors. So naandyan yung transport, naandyan yung agri. Sana kung mas marami pa tayong extra na income na pwede niyang i-share, okay sana. Kaso hindi niya pwedeng isang i-let go yung excise tax kasi hindi dependable pa yung iba dahil mahina yung economy. Okay. Kaya importante yung excise tax na yun ang kumbaga magpatuloy, no?
kung mas malaki po yung leeway ng ating utang, kasi ngayon po yung utang natin kumbaga sa credit card limit na dating 1 million, no, nung bago pumasok si Pangulong Duterte, ang nagamit natin 390,000, Okay. no, kung sa credit card limit, or 39% ang ating debt to GDP, no. Ngayon, nung pumasok si Pangulong Marcos, halos 62% na, o 620 yung na-avail na natin. Okay. So malaki na doon sa credit card. So siyempre, malaki na yung utang, so mas malaki yung debt service. Di ba? So isa yan sa nakakadagdag doon sa problema ng ating pamahalaan, na probably dati nung panahon ni Pangulong Duterte, nasa mga less than 1/4 of the national budget is on debt payment. Okay. Ito ngayon halos umaabot tayo ng 1/3. Alright. So siyempre importante yung credibility natin. Speaking of Kasi that, pag hindi tayo makautang. speaking of that, Jonas, may correlation ba ang GDP sa percentage na binabayaran nating utang? Parang meron ako narinig na ganoon. Parang merong certain percentage ng debt na dapat bayaran ng isang bansa relative do sa kanyang gross domestic product. Ngayon naman talaga tayo, yung debt to GDP natin kasi nasa mga 60, no? Talagang yung medyo ideal nandun sa mga low 39% yung Okay. utang against the GDP. Pero kung ikukumpara naman natin yung Pilipinas sa ibang bansa, yung iba katulad ng US, ng Japan, mas mataas pa doon, mas sobra pa sa Uy. GDP nila yung utang nila. Kaso ang kaibahan, sila first world country. Malaki yung kinikita ng ekonomiya niya compared sa atin. Kaya tayo, nandito lang sa level na to, kinakabahan na yung mga ekonomista na, dapat, kaya makita nyo, kung naalala nyo yung huli nating pag-uusap tungkol sa Fitch at saka S&P, ito ay isang, kumbaga, warning. Isa po itong test, no, para sa Pilipinas na i-maintain yung BBB. Sinasabi lang niya na eto medyo umaabot ka dito sa levels na to, kaya kailangan pumina ka sa gastos. 'Di ba? Para hindi tumaas yung cost mo umutang. Okay. Kaya maraming kumbaga kung ihahambing natin sa isang galaw ng isang payaso yung nangyayari sa gobyerno, ito'y isang balancing act. Meron kang 3 bola, iniikot-ikot mo, no? Para sigurado lahat sila nasa ere. Okay. Yan. Kaya balancing act talaga ang ginagawa ng ating pamahalaan. Okay. Alright. Pero hopefully, well, hindi na siguro talaga mapipigilan kung ganito lagi ang sitwasyon, Jonas, na baka itong ating May inflation mas mataas pa sa 7.2. Ako, yan nga ang pagkatapos ng ating pag-uusap, yan ang umpisahang kong tingnan. Okay. At makita natin ano pa ano yung susunod na mga datos, anong mangyayari. Pero hindi natin siguro dahil sa Thursday lalabas din ang GDP. Yes, naku. So, kaya kung mahina na naman kaysa doon sa huli, or at least nandoon lang sa 3% tulad ng nakita natin nung fourth quarter, baka mapilitan pang magtaas ng interest rate ang BSP, no? Para mapanatili o mapabagal ang inflation. So yan ang mga tinitingnan natin. Alright. So tingnan natin sa mga susunod na araw. Okay. With that, Jonas, maraming salamat for shedding light on this issue na pinag-uusapan natin ngayon. Yung direction na binibigay mo at mga discarding wais na inilalatag mo dito sa ating mga kababayan. Thank you very much, Jonas. Maraming salamat din po. Alright, ang ating pong, kaakibat, kabalikat sa programang Discarding Wais at ating economist ng Resta Condong Company, walang iba kundi si Mr. Jonas Rabelas. Okay, 7.2% ang inflation rate for the month of April. Mas mataas po yan kesa sa 4.2 or 4.3 na inflation rate nung Marso.
dahil nga rin po sa patuloy na problema giyera sa Middle East, patuloy na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo na nakakaapekto sa logistics at sa public transport, na nakakaapekto rin sa ating agrikultura. Tumataas din ang presyo ng mga bilihin sa palengke, bigas, ganun din. Singil sa kuryente. Yan. Kaya marami ng ngayon marami na tatransfer sa solar. Yan, 'di ba, yung mga solar power, yung mga solar panels, mga EV na sasakyan. Si Susan, uutang siya sa GSIS para ang GSIS pala may loan facility. Ang GSIS, kung gusto po ng mga government employees na lagay ng solar panel sa kanilang mga tahanan para hindi na direkta laging umaasa sa mga electric providers tulad ng Meralco, pwede kayo magpalagay ng solar panel. May loan dyan na facility ang GSIS para sa mga government employees. Actually, nag-aalok din sila ng loan para sa mga electric vehicles, yung mga e-bike. Pwede rin daw sila mag-loan. Ang tanong ko lang doon is, syempre, pag nag-loan ka, may babayaran ka. Pag nag-loan ka, may interest. Di ba? So, hindi kaya parang nababaon ka lalo sa utang. Sa kakautang. So mag-isip din tayo ng mabuti. If we're going to, sabi nga sa discarding wise, we have to think very wisely on how we handle our money. Lalo pa ngayon, mataas ang inflation. At sabi nga ni Jonas, baka itong inflation ng Mayo mas mataas pa sa 7.2% ng April dahil patuloy pa rin tayo nakararanas ng patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Tapos yung maaring pagtaas ng singil sa kuryente, di ba? Naging issue yan, nagkagulatan sa presyo ng kuryente. Maraming nagrereklamo. Sana matuloy yung yung 25 centavos na rebate o na discount sa singil sa kuryente. Okay? Pero tag-init po May hinaharap pa tayong El Nino. Napakainit dito sa Pilipinas ngayon. Yung heat index, kaya hindi mo maiwasan, gumamit ka ng ventilador, gumamit ka ng aircon. Buti sana kung inverter yung aircon, makakatipid. Kung hindi, kamahal ng kuryente. Na singil sa kuryente kung talaga nagbabayad ka. Kaya yung iba, ang ginagawa, nagpupunta ng mall. Di ba? Nagpupunta ng mall. Kunyari, nag-window shopping, pero nagpapalamig. Hindi mo naman sila masisi, di ba? Well, at least, may mga alternatibong paraan to keep ourselves cool. Pero kailangan, sabi nga, maging wais sa pagdiskarte sa paggamit ng pera sa mga panahong ito. Kailangan maghigpit pa ng sinturon. Pero sabi nga nila, Sir, Kuya Ray, wala na, sagad na yung sinturon ko, wala na akong ihihigpit. Yun lang ang problema natin. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa isa pang edisyon ng programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating Global na Tayo team, ako naman po yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat at ingat tayo Pilipino saan mang tako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.